Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Jeremias, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3 sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinasabi. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot, sa lupain ni Benjamin. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong 13 taon ng paghahari sa Huda ni Haring Uzias, anak ni Haring Amon. Muling nagpahayag si Yahweh sa kanya ng si Jehoiakim na anak ni Uzias, ang hari ng Huda. Maraming beses pa siyang nagpahayag. Pagkatapos noon hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Sedekias na anak rin ni Uzias, at noong 5 buwan din ng taong iyon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihag sa ibang bansa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umagang ito. Pagamat maulan, Panginoon, salamat dahil humupa na ang bagyo. Panginoong Hesus, salamat sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat sa muli mong pagising sa amin. Panginoong Hesus, dalangin ko ang aming mga kababayan na nasalanta sa malakas na bagyo na nakaraan. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon muli sa pagkahagupit ng bagyong Christine. Ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman, sa kapahamakan, Panginoon, upang sila'y makabangon. Ganyan din po ang mga matatanda. Sila po ay iyong ingatan, tulungan na hindi sila magkakaroon ng karamdaman, O Diyos. Maging ang mga buntis na naming mga kababayan, mga bata, O Diyos, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, dalangin namin na matulungan ang aming mga kababayan na nabahaan, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga nasiraan ng mga tahanan. Naway ang aming mga leaders ay tumugon sa kanilang tungkulin upang tulungan ang aming mga kababayan na nagkaroon ng mga pagbaha sa kanilang lugar, O Diyos. Lord, ang lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Pero habang naririto kami, Panginoon, sa mundong ito, kami po ay lumalapit sa inyo na tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid, lalong-lalo na sa pananampalataya, na ikaw, Diyos, ang humango sa kanila sa kahirapan, Panginoon. Panginoong Hesus, salamat sa lahat ng katugunan na ipinapadala mo sa iyong mga anak, sa aming mga kababayan, upang sila ay matulungan sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon.
Gayon din po, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at ilayo sa kapahamakan. Tulungan mo silang makabangon sa banig ng karamdaman. Gayon din po, Panginoon, ang mga kababayan namin na sa mga evacuation center, maaring masikip, mainit ang lugar, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na ingatan mo sila sa loob ng evacuation center. At proteksyonan mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, lalong-lalo na magkaroon sila ng karamdaman. Tulungan mo sila, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga kapatid namin na naroon sa mga iglesia na nanunuluyan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo na ang bagyong Christine ay naway nakaalis na sa bansang Pilipinas upang kami, O Diyos, bilang iyong mga anak ay mamuhay ng payapa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Si Jeremias ay isang propeta na nabuhay sa mga huling panahon na bumabagsak ang bansang Israel. Siya ang huling propeta ng Diyos na isinugo para mangaral sa kaharian sa timog na binubuo ng mga tribo ng Huda at Benjamin. Paulit-ulit na nagbabala ang Diyos sa Israel na tigilan ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi sila nakinig. Kaya winasak niya ang 12 tribo at ipinadala ang 10 tribo sa Hilaga sa pagkabihag sa mga kamay ng mga Asiryo. Pagkatapos, mga kapatid, sinugo ng Diyos si Jeremias sa Huda para bigyan sila ng huling babala bago sila ipatapon sa labas ng lupain at wasakin ang bansa at ipadala sila sa pagkabihag sa paganong kaharian ng Babylonia. Si Jeremias ay isang taong tapat at may takot sa Diyos na tinawag para sabihin sa Israel na dahil sa kanilang hindi pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, binalingan sila ng kanilang Diyos at ngayon ay nakahanda ng alisin sila sa lupain sa kamay ng isang paganong hari. Walang duda na si Jeremias na 17 taong gulang pa lamang nang tawagin ng Diyos ay nanlumo dahil sa magaganap sa kanyang bayan at pinakiusapan niya sila na makinig. Kilala siya bilang ang nananaghoy na propeta dahil lumuha siya sa sobrang kalungkutan. Hindi lamang dahil alam niya kung ano ang mangyayari, kundi dahil din sa kahit ano ang kanyang gawin, pangangaral ay ayaw makinig ng mga tao. Gayon din, hindi siya nakatagpo at iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya bukod sa kahirapang dulot ng kaalaman tungkol sa nalapit na paghatol ng Diyos, nakaranas din siya ng sobrang kalungkutan dahil sa kanyang sitwasyon. Alam ng Diyos na ito ang pinakamagandang paraan kay Jeremias dahil sinabi niya dito ang nakapanghihilakbot na magaganap sa madaling panahon, na ang mga sanggol, mga bata, at maging ang mga matatanda ay mamamatay sa kalunos-lunos na paraan na anupat ni hindi magagawang ilibing ang kanilang mga bangkay at ang kanilang laman ay kakainin
ng mga ibon. Malinaw na napakatigas na ng puso ng mga Israelita dahil sa nakamamanhid na epekto ng kasalanan. Ano pat hindi na sila naniniwala sa Diyos o natatakot man sa Kanya. Nangaral si Jeremias sa loob ng 40 taon at ni minsan ay hindi siya nagtagumpay na baguhin o palambutin ang puso at isip ng kanyang bayan na sumasamba sa Diyos-Diyosan at matitigas ang ulo. Nagtagumpay kahit paano ang ibang mga propeta ng Diyos kahit sa sandaling panahon. Ngunit hindi si Jeremias, mga kapatid. Parang nagsasalita siya sa pader. Gayunman, hindi nasayang ang kanyang pangangaral. Ang kanyang mga salita ay gaya ng perlas na itinatapon sa mga baboy at hinahatulan ang bawat taong nakarinig sa kanila at tumangging-dinggin ang kanyang babala. Sinubukan ni Jeremias na maunawaan ng mga tao na ang kanilang problema ay kawalan ng pananampalataya, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, maging ang kawalan nila ng takot sa Kanya na siyang dahilan ng kanilang pagwawalang bahala sa Kanya. Napakadali na mahulog sa huwad na katiyakan, lalo na kung ang atensyon ay hindi nakatuon sa Diyos, gaya ng maraming bansa ngayon. Ang bansang Israel ay tumigil na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay at pinalitan ang tunay na Diyos ng mga Diyos-Diyosan, mga huwad na Diyos na hindi sila uusigin at hahatulan sa kanilang kasalanan. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Ehipto. Gumawa ng mga himala sa kanilang harapan at hinati pa ang tubig ng dagat para sa kanila. Sa kabila ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, bumalik sila sa kanilang makasalanang pamumuhay na kanilang natutunan sa Ehipto at namanata pa sa huwad na reyna ng langit at gumawa ng iba pang mga ritual at seremonya na bahagi ng kultura at relihiyon ng Ehipto. Sa huli, ibinigay sila ng Diyos sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyusan at sinabi, "Kayo at ang inyong mga asawang babae ay nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming ipinangako. Magsusunog kami ng mga handog sa reyna ng kalangitan at mag-aalay ng handog na alak sa kanya. Patunayan ninyo at tuparin ang inyong mga ipinangako." Pinanghinaan din ng loob si Jeremias. Lumubog siya sa kawalang pag-asa kung saan maraming mananampalataya ang tila hindi makaahon sa tuwing inaiisip na walang nangyayari sa kanya. Nagduda siya sa Diyos. Ngunit hindi patapos ang Diyos sa kanya. Itinala sa Jeremias 15:19 ang isang aral na dapat alalahanin ng bawat isang mananampalataya sa tuwing nakakaramdam sila ng kalungkutan, kawalang kabuluhan at kawalan ng pag-asa at nanghihina ang pananampalataya. Kung manunumbalik ka, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, tatanggapin ka at muli kang gagawing lingkod. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng walang kabuluhan,
Muli kang gagawing propeta ng ating Panginoong Hesukristo. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Sinabi ng Diyos kay Jeremias, magbalik ka sa akin at papanumbalikin kita at ibabalik ko sa iyo ang galak ng iyong kaligtasan. Ang mga pananalitang ito, mga kapatid, ay kapareho ng mga salitang isinulat ni David nang magsisi siya sa kanyang kasalanan kay Batseba. Ang matutunan natin sa buhay ni Jeremias, mga kapatid, ay ang kaaliwan na nalalaman ng bawat isang mananampalataya na kahit na ang mga dakilang propeta ng Diyos ay maaring makaranas ng pagtataksil, depression at panghihina ng loob sa kanilang paglakad kasama ng Panginoon. Ito ay normal na bahagi ng paglagong espiritual dahil nakikipagbaka ang ating makasalanang kalikasan sa ating bagong kalikasan na isinilang ng Espiritu ng Diyos ayon sa Galatia 5:17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ngunit gaya ng nalaman ni Jeremias, alam natin na walang hanggang ang katapatan ng Diyos. Kahit na hindi tayo tapat sa Kanya, nanatili ang Diyos na tapat sa atin ayon sa 2 Timoteo 2:13. Binigyan si Jeremias ng isang gawain ng paghahayag ng isang hindi popular na mensahe ng hatol sa Israel na nagdulot sa kanya ng matinding pagdadalamhati. Gayon din ang panlalait ng mga tao. Sinasabi ng Diyos na ang kanyang katotohanan ay kahangalan para sa mga naliligaw, ngunit para sa mga mananampalataya, ang mga iyon ay mismong mga salita ng buhay. 1 Korinto 1:18. Sinabi din niya na darating ang panahon na hindi na matitiis ng mga tao ang katotohanan. Ayaw ng mga Israelita noong panahon ni Jeremias na pakinggan ang kanyang sasabihin at nayayamot sila sa kanyang patuloy na babala sa paghatol ng Diyos. Totoo ito sa ating panahon, mga kapatid. Ngayon, habang sumusunod ang mga mananampalataya at sa tagubili ng Diyos na nagbabala sa nalalapit na paghatol sa naliligaw at napapahamak sa mundo. Ayon sa pahayag 3:10, bagamat nakararami ang hindi nakikinig, dapat tayong magtiyaga, mga kapatid, sa pagpapahayag ng katotohanan para iligtas ang ilan sa kahindig-hindig na paghatol na tiyak na darating. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Nawa ito'y maging gaway namin ito sa aming buhay upang kami ay tiyak na makapagbahagi ng iyong mga salita katulad ni Jeremias, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at lahat ng mga anak mo, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Tulungan mo sila. Ilayo mo po sila sa kapahamakan kasama ng kanilang buong sambayan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.